batang. Ano? Sure ball. Happy. See you Japan. Hey! Tara na! Sa Japan! Sorry natin. Ang laki ng airplane. Na? Ang laki ng buntot ng airplane. First time ko sumakay ng airplane, guys. Kaya buntot pa lang ng airplane, natatakot na ako. Dun. Ang dami tulog. Waiting na lang sila dito. Doon pa pala. Air Asia Flight A21901 for Tokyo Narita, may new request passengers seated in zone number 2. Once again, seated in zone number 2 from rows 20 to 1301. Please move your aircraft down to gate 102. Dapat isa lang. Alis na ang airplane na. Lobby ito. So yun, mga 4 to 5 hours yung biyahe na ginugol namin. So andito na kami ngayon dito sa Narita Airport. Palanding na kami na itong mga time na to. So inuulan kami guys. Lakas ng ulan dito sa Japan ng time na yan. So yun, nakaland na kami. Waiting na lang, maghihintay pa kami pagdating namin sa airport. Hintayin namin yung kuya ng wife ko para sunduin kami. Kasi syempre hindi namin kabisado kung ano yung sasakyan namin, kung ano yung puntahan namin dito. So yun, nakababa na kami. Punta na kami dun sa naglalakad na kami papunta sa Japan Immigration. So kinakabahan kami dito. Hindi namin alam, baka mamaya bigla kami pauwiin kung hindi namin masagot ng tama yung mga itatanong nila. Nga pala, sobrang lamig nung ano dito, klima sa Japan. Nasa 15 to 20 degrees Celsius ng ganitong oras. Kaya di kami ready sa sobrang lamig. Kala nga namin naka-aircon talaga yung airport, pero hindi. Talagang malamig lang talaga. So yan, laki ng nung airport nila, napakaluwag. So makikita nyo makulimlim yung ulap kasi sobrang lakas ng ulan. Yun yung nagpadagdag din ng lamig. So itong time na to, nakalagpas na kami ng immigration. So success na. Inaantay na lang namin yung bagahe namin. Ganito yung mag-aantay ng bagahe dito. So na-unload pa lang galing dun sa aeroplano. Yan, tamang video lang. Naantay lang niya kung asan na yung gamit namin. So medyo natagalan din kami dito sa base na paano mo mabubuhat ko. Kasi check din nila kung may dala kang karne or anong food.
Yan na yung gamit niya. Kulay pink. So may palatandaan. Naka-cover ng pink na Hello Kitty. So yun, nandito na yung kuya ni wife ko. Si Kuya RG, sinundo kami dito sa Narita Airport. Galing pa siya ng Yokohama. So from Yokohama kasi mga 3 hours yung biyahe from there. Layo na ni Kuya. Kaya yun. More lakad, more fun Ayun na nga ni pala Kuya. dito sa Japan. So lakad lang kami from Narita Airport Terminal 1 to Terminal 3 ata yung nilakad namin. So makita nyo puro Pikachu or Pokemon yung mga wallpapers nila dahil parang Pokemon month ata yung pagdating namin dito. Kasi dito sa Tokyo ginaganap lagi yung Pokemon month or celebration ng anniversary ba or something. So ito, binablog ni Kuya RG kung ano yung mga tinanong sa amin sa immigration. Address mo lang kuya, so okay na. So sa immigration pala guys, tinatanong kung ano yung pupuntahan nyo, yung address ng pupuntahan nyo, tsaka yung number rin ng pupuntahan nyo. So yun lang. Kala nga namin sobrang hirap lang itatanong, pero more on fill up kayo na gagawin dun sa immigration ng Japan. Pag galing ng Pinas may mga Especially cover pag yung wala bag. kayong Japan travel na app. So, ang gagawin nyo talaga is manual na mag-fill up kayo doon. So, ito nga pala tinuturuan kami ni Kuya kung ano yung tamang pagtayo sa escalator, kung sa right side o left. Pag nasa Japan kayo guys, dapat nasa left side kayo kasi kung nasa right side kayo, baka banggayin kayo ng mga Hapon dyan. Kasi nagmamadali karamihan ng mga Hapon pagka nagka-travel or may mga lakad sila. Okay. So more on lakad pa rin kami dito hanggang Terminal 3. Kasi dun sa baba mismo nun ng Dito ba? nandun na mismo yung train. Cellphone na lang. Okay Kaya na nandito cellphone. kami sa Terminal 3 ng Narita Airport. Hanggang dyan lang yung Picture mga muna pass na kami. yun. Dyan, Kaya- Terminal Memories na nandito kami sa 2. Japan. Puro Pokemon dito kasi Yun, sa kanilang lalaki ng Pokemon. Picture muna wallpaper tayo, ng Kuya. Pikachu. Kami muna. Tayo muna nga eh. Tayo muna. Yun, ito na yung baba ng airport. Ang galing nga dito, pagbaba mo ng airport is train station na agad. Yung bubungad sa'yo. So, kung saan ka pupunta, nandyan na lahat yan. Kasi one way lahat. Bibili ka lang ng ticket. Pero make sure na tama yung sasakyan nyo kasi pag first time nyo dito is malilito talaga kayo sa train. Pero huwag kayong mag-alala kasi may mga English at translation naman yung Pero mga mura. board dyan or mga signage. Yung Kaya mabilis. hindi kayo Pero parang malilito. So dito, tinatanong kami ni Kuya kung gusto namin mag-express kasi pag express yung Nigerian sasakyan yung plane is mga 1 hour lang ata or 2 hours nandun na kayo sa Yokohama. Pero pag yung normal train, lipat-lipat pa kayo ng train, aabutin kayo ng 3 hours to 4 hours depende sa tagal ng pag-aantay nyo sa train station. So pinili namin is normal train lang. So ito, nauhaw na kami kakalakad. Siguro mga 30 minutes din kami naglakad. So may family mart din sila dito. Uminom muna kami ng maiinom dito. Yan yung train station. So nag-aantay na lang inaantay na lang namin kung ano yung anong oras yung sasakyan namin. So yun, nakasakay na kami. First train galing ng Narita. So yan yung view pag galing ka ng airport kasi parang magbubugan ka. So hindi ko na maalala kung nakailang lipat kami. Tulad nito, nakalipat na kami ng train yan. Kung 3 ba o 4 na lipat from Narita to Yokohama. Kasi unang labag namin is di namin kabisado. Basta sumusunod na lang kami kay Kuya RG kung ano yung dapat namin sakyan. Pero kung naka-express kayo, isang diretso lang siya or dalawa papuntang Yokohama station, tapos sasakay na lang dun ng another train. So yun, lalaki ng building, no? Tapos ang
linis. Pero ang lakas ng ulan nito nung time na yan. Yan ang mga nakapayong pa. So in-experience lang naman namin kung ano yung feeling pag normal na sakay lang yung lipat ng lipat. Pero I suggest na pag pumunta kayo dito is mag-express na lang kayo. Pinili lang kasi namin na mag-normal na train dahil wala naman kaming hinahabol na oras. So yung pagtingnan namin dito sa Yokohama, sobrang lakas ng ulan is first to eat is na agad. Siyempre ang ramen ng Japan. Ang galing dito no, yung cashier nila is yan na yun, diyan ka na order. Ramen lang yan, pero dito sa atin mga McDo, sa Pilipinas mga McDo, Jollibee, may mga ganyan na KFC. Pero dito kahit mga maliliit lang na store, may ganyan na siya. Sarap ng gyoso. So yun na yung ramen no. Dito ko lang nakita to, first time na matikman. Noodles siya na sinasawsaw sa sabaw, hindi siya nakahalo na sa sabaw. So first time ko rin makita yan. Ganito lang siya, hindi iaalis. So first time nga namin to titikman no. So sobrang sarap niya lalo pag ganitong maulan. Tapos sobrang lamig. Feeling namin nasa 10 degrees Celsius lang yung time na yun. Pero di namin na-check eh. Lahat yan in order mo. Lambot din. sa bahay. Lambot. Lambot na. Ang tigil ang ulan. Sum na ako. Anong popsicle? Magkano pa? Magkano pa? Mabigat kasi sa tiyan ng yung noodles niya. Dapat patay na. Pagdating sa pagdating sa loob. So yun, tapos na kami kumain. Makita nyo, antok na yung asawa ko. Ay, kawawa naman. Kasi galing pa kami biyahe nito. So nawala-wala na yung ulan nito nung time na yun. Doon yung sa kanto ng bahay nila kuya. So lalakad ka pa paloob dyan. So ang ganda. Sarap maglakad dito dahil malamig din. Hindi ka pagpapawisan. Pero yun, papahinga muna kami para bukas is the day 2.
it's time para sa unang araw. Day 2 pa lang ang count kasi as unang araw namin doon, kasi yung day 1 na to is more on biyahe pa lang, naubos yung oras namin sa biyahe. Pero okay lang, mahaba pa naman yung araw. So yun, hindi muna kami para magpahinga. Kasi habang kumakain kami ng ramen kanina, pinagpaplanuhan na namin kung saan kami pupunta bukas at sa mga susunod na araw. So hintayin nyo na lang yung next vlog namin about dito sa Japan travel namin. See you on day 2. Bye bye.